Jianzi, alagaan kita habang buhay para sa tito. Esan, Payag ka ba? Napakasalan mo ako? payag ako. Kung alam ko lang noon, na ganito pala ang kasuklam-suklam sa'yo. Hindi ko tatanggapin ang singsing na ito. Kuya Sheng, anong ginagawa mo? Ikaw, bakit ka nandito? Akala ko nagpunta ka sa puntod. Death anniversary ng tatay ko. Ang bilis-bilis mo naman. Momo, uwi ka muna. Kuya Sheng, ayaw ko. Hindi mo na mahal si ate. Sabihin mo na sa kanya. Sinabi ko nang uwi ka muna. Jianzi, bakit mo kailangan sabihin? Hezisheng. Hindi na kita mahal. Jianzi, parang walang nangyari. Hindi kita isusumbong, ito na ang huling pasensya ko. Hezisheng. Nakakadiri ka talaga. Jianzi, sinubaybayan mo ako? Nakalimutan mo na ba ang prenup natin? Wala kang makukuhang pera kung wala ako. Kaya mula pa sa simula, ginamit mo lang ako. Bulag talaga ako. Na nagkagusto sa'yo. Hindi, nagkamali lang ako. Tulad ng ibang lalaki. Jianzi, parang walang nangyari. Asawa mo pa rin ako. Hintayin mo na lang ako sa bahay araw-araw. Death anniversary ng tatay ko. Dinala mo pa ang kabit mo dito. Sasabihin mo sa king parang walang nangyari. Hezisheng, CJ. Jianzi, Ganito. Parang walang nangyari din. Jianzi, baliw ka. Akala ko mabait ka noon, nagpapanggap ka lang pala. Hezisheng, ano nang iniingay mo dyan? Gamit ang mana ko sa tatay ko. Binigay mo ang 30% ng shares. I-transfer mo sa akin. Kung hindi, ang mga litratong ito, bukas ay lalabas na sa mga balitang pampinansya. Jianzi, nang babanta ka sa akin. Liksad, mukhang epektibo. Sich, ibibigay ko. Jianzi, hindi ko inaasahan na ang pagmamahal ko sa'yo. Sa mga nakaraang taon ay magdudulot ng ganito. Anong alam mo sa negosyo? Isang broadcasting student ka lang. Kapag sumuko ka na, ang mga shares na ito ay babalik lang din sa akin. Pirmahan mo. Hezisheng, talagang hindi mo ako kilala. Dito na. MS Jian, hindi naman sa ayaw kong tanggapin. Pero may utos si Boss He. Sinumang humawak sa bagay na hawak mo ay kalaban ng He Corporation. Malakas ang He Corporation dito, hindi kami makakasabay. Pasensya na sa pag-abala. MS Jian. Kung talagang ibebenta mo, siguro sa buong industriya, silisuyan ng Lee Corporation lang. Ang hindi takot kay Boss He. Lisuyan. Kailangan kong magtagumpay ngayon. Boss Lee, tulungan ko kayo. Boss Lee, Ingat, baka kayo mahulog. tulungan ko kayo. Ingat!
Mga guro, mga kaklase, ipinapahayag ko ng buong formalidad. Ang palarong ito ay opisyal nang magsisimula. Sa ihip ng hangin ng Oktubre. Sa init ng araw ng taglagas, sa liwanag ng pag-asa. Sa sandaling ito na puno ng pagkakaisa, pagsisikap at kabataan. Tingnan ninyo. Suyan, ang anak kong ito. Mas magaling pa sa mga lalaki, di ba? Lanan. Napakagaling. Apag wala na ako sa hinahara. Itong batang ito. Alagaan mo siya para sa akin. Guro, huwag po kayong magbiro. Mabubuhay po kayo ng matagal. Kung alam ko lang noon na makikilala mo siya, hindi ko talaga bibitawan ito. Boss Lee. Nababaliw na. Pagkatapos ng aksidente, hindi na makahawak ng kahit sino ang boss. Ngayon, hinayaan niya si Miss Jian na lumapit, at hindi pa niya itinula. Talagang hindi walang kabuluhan ang mga impormasyong hinanap ko. Talaga nga. Para sa'yo, laging espesyal ako. Boss Lee. Ito ang 30% ng shares ng He Corporation. Gusto kong ibenta sa inyo. Kahit anong presyo, okay lang. Hawak ulit. Sandali lang. Tingnan natin kung ikaw lang ang makakapagpagaling sa sakit ko. Ang galante naman ni Boss Lee. Kamay agad pag nagkita. Kaya masaya ang pakikipagtulungan natin, Boss Lee. Tungkol sa susunod, tawagin niyo lang ako anytime. Talaga nga. Ikaw lang ang humahawak sa akin. Walang pag-ayaw. Baka gusto niyong tingnan. Sabi nila, asawa ka ni Hizisheng. Boss Lee, ang laki talaga ng network niyo. Hiwalay na kami. Pero itong 30% ng shares, sigurado ako. Legal ito. Pwede kayong maging kampante. Hiwalay. Alaynan. CJ. 30% ng shares ng He Corporation. Bibilhin ko. Pero may kondisyon ako. Maging kontratadong asawa mo ako sa loob ng 1 taon. Ito. Hindi ito malawak na network. Sinadya talaga ito. Ang galing ng galaw ng boss. Boss Lee, sa paligid niyo. Anong klaseng babae ang wala sa inyo? Isa lang akong bagong hiwalay. Hindi nyo alam, Miss Jian. Pagkatapos ng aksidente ng aming boss, nagkaroon siya ng disorder sa paghawak. Ayaw niya mahawakan ng kahit sino. Sa ngayon, kayo lang ang hindi niya inaayawan. Kilala niyo ako dati. Disorder sa paghawak. Kaya pala kanina, itong mga taong ito. Parang nakakita ka ng multo sa akin. Tama. Tulungan mo ako sa bagay na ito. Lutasin mo ang kasal na pinagplanuhan ng pamilya. Kapalit nito, ang mga koneksyon at resources ng Lee ay magagamit mo ng libre. Ang kapangyarihan ng pamilyang Lee ay napakalaki. Hindi nila ito bibiruin. Ang ugali ni Hezisheng, kung hindi niya makuha, sisirain niya. Tiyak na pipigain niya ako. Kung magagamit ko ang resources ng pamilyang Fang. Sige, Boss Lee, pumayag ako. Ang plataporma ng pamilyang Lee ay makakatulong sa akin na hadlangan ang mga balakid. At makakatulong sa akin na magsimula. Sa 1 taong kontratang ito, parang ako pa ang nakalamang. Hindi ako kumikita ng lugi. Kung gayon, magandang pakikipagtulungan. Salamat, Boss Lee. Kailangan mo bang bumalik sa bahay ng pamilyang He para kunin ang mga gamit? Samahan kita. Hindi na kailangan. Wala na akong gustong balikan doon. Ngayong gabi ay ang taunang pagdiriwang ng pamilyang Lee. Dadalhin muna kita para pumili ng damit. CJ.
Sino yon? Nakasama pa si Boss Lee. Hindi ko narinig na nag-asawa si Boss Lee. Mukhang pamilyar yung babae. Magandang araw, Boss Lee. Boss, may problema. Ang host na inanyayahan ay nasiraan ng sasakyan sa daan. Hindi naabot. Maghahanap na lang tayo ng kapalit. Walang gustong tumanggap ng biglaan. Ano, wala ang host. Ito ay sa pamilyang Lee. Isang mahalagang okasyon taon-taon. Mamaya, andyan ang media. At ang mga kasosyo. Sino ang mag-ayos ng ganitong gulo? Kung walang host, magkakagulo ang lahat. Kung magkakamali, saan ilalagay ni Boss Lee ang mukha niya? Paano mababawi ang reputasyon ng pamilyang Lee? Iyak na lulubog tayo sa puti. Boss Lee, ako na ang bahala. Sige, anong kailangan mo? Tutulungan ka ni Assistant Guan. Ginang, rito po. Malinaw kong alam na ang hakbang na ito. Ang magiging turning point ng aking 30 taong buhay. Bakit nandito siya? Impossible. Ito ay sa pamilyang Lee. Ang babaeng tulad ni Jianxi, na marunong lang sa gawaing bahay. Paano siya makakapasok dito? Boss Lee, mukhang maganda ang pakiramdam mo ngayon. Hindi ko alam. May interest ka ba sa aming bagong itinayong light build fund? Ang bilis talaga magpalit ng kasintahan ni Bossy. Mas mabilis pa sa pag-usad ng proyekto sa kumpanya mo. Totoo kaya ang sismis na may misogyny si Boss Lee? Ayaw niyang makakita ng ibang lalaking malapit sa babae. Huwag mo akong kulitin. Hindi mo ba nakikita na kausap ko si Boss Lee tungkol sa proyekto? Alam kong malamig ang puso ni Hizi Sheng. Pero hindi ko inakalang ipapahiya niya ako sa publiko para lang sumipsip sa mayayaman. Pero ano naman ngayon? Malamang umiyak ngayon si Jianxi kung saan-saan. Kahit papaano, kasama ko pa rin si Hizi Sheng. Hindi ako nagugutom o nagkukulang. Jianxi. Anong ginagawa niya rito? Jianxi. Ikaw na naman. Mga kapitapitagang panauhin, minamahal na pamilya ng mga Lee. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jianxi, ang pansamantalang tagapagpasinaya ngayong gabi. Isang karangalan na makapaghatid sa inyo sa pagdiriwang ng mga tagumpay ng Lee Group sa nakaraang taon. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang bawat panauhin na narito. Dahil sa inyong suporta, naging matatag ang bawat hakbang ng Lee Group sa pag-abot ng tagumpay. Ngayong gabi, lubos kong pinasasalamatan ang buong empleyado ng Lee Group. Dahil sa inyong pagtutulungan sa buong taon, naging masagana ang ani ng tagumpay natin ngayong gabi. Bakit siya? Hey, tingnan mo. Mananalo na ako. Una ako. Mga minamahal na guro at mag-aaral sa 800 meter track. Ang ating mga atleta ay buong sipag na tumatakbo. Harap ang sikat ng araw, puno ng lakas ang bawat hakbang. Bawat patak ng pawis ay nagliliwanag ng sigla ng kabataan. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. GNC. Bakit? Bakit pag ika ang nasa entablado, kumakanta lang? Lahat ng atensyon ni Hi ay nasa iyo na? Dito ako, buong lakas na nagpupursige. Ni hindi man lang ako tingnan. GNC, bakit sa tuwing nandyan ka? Ako'y laging pangalawang tauhan lang. Teacher Jen, nakikita mo ba? Bumalik na ang anak mo, mas nagniningning pa kaysa dati. Sino yung tagapagpasinaya? Ang galing na stage presence. Hindi ko siya kilala dati. Ang galing magsalita, ang lakas ng dating. Mas magaling pa sa mga profesional na host. Tingnan ninyo, may mga tao. Iniwan ng asawa, nagpapanggap pa rin dito. Akala mo ba makakapag-host ka? Di nag-isip, lumalabas para mang-akit. Nadump na, nag-host pa, baka. Nandito lang para makiride sa resources ng Lee Group. Ano bang ginawa mo? Kaya ka hinamak ng asawa? Jianxi, sinabi ko, lalapit ka rin sa akin. Iwanan mo si Hezisheng. Wala na ba talaga akong magagawa? Kahit yung karapatang tumayo sa entablado, ninakaw ko lang. Naku, si Bossy pala ay ng babae. At iba-iba pa. Tingnan mo, binigay lahat ng shares kay Miss Jen. Anong nangyayari? 30% shares. Nababaliw na ba si Bossy? Paano pumayag ang board na He Group? Bilisan mo, patayin yan. Boss He, huwag magpanik. Mas exciting pa ang susunod.
Misye, sinabi mong di ako karapat-dapat. Alam mo ba? Yung necklace na suot mo ngayong gabi. Lumang modelo yan na di ko na gusto. At ikaw, itinapon kita dahil sa tingin ko marumi ka. Ang pag-host ni Miss Jen. Pinakamagandang nakita ko. Sana maging karangalan na maging. Trampolin mo ang Lee Group, maging top host ka namin. Boss Lee, masayang pakikipagtulungan. Mahal. Si Jianxi na to. Talagang nagpa-impress sa tabi ni Boss Lee. Nagpa-impress. Hezi Sheng, tingnan mo muna sarili mo. Mga litratong lumabas sa gabi. May iba ka pang babae, niloloko mo ako. Huwag mo kong pag-usapan ng yan, palabas lang yan. Ang importante ngayon si Jianxi. Hindi ko inakala, ang ganda ng buhay niya pagkatapos ako. Baka, nakipagrelasyon kay Assistant Guan. Mas exciting pa ang susunod. Si Jianxi, 6 na taon kaming nagsama. Alam ko ang ugali niya. Siguradong nakita niyang mayaman ang Lee Group, kaya nagpakaawa. Kaya nakuha ni Assistant Guan ang pagkakataon. Itinapon mo na siya, iniisip mo pa rin, ano ba talaga gusto mo? Ano? Ngayon, hinahabol ng kumpanya ang Lee Group para sa kontrata. Di na ako gusto ng Board of Directors. Pero kung nakakapit na si Jianxi sa Lee Group, baka kung makikipag-usap ako ng maayos sa kanya, babalik din siya sa akin. Pagkatapos, ang pakikipagtulungan ko kay Lee, paang madali na lang kunin. Iniisip mo pa rin pala siyang bawiin. Jianxi, nagpakita ka rin sa wakas. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap na maayos? I-recommend mo si Assistant Guan sa akin. Ang mga pagkakamali mo noon, hindi ko na lang papansinin. Hezi Sheng, wala akong sasabihin sa'yo. Umalis ka na sa list agad. Jianxi, ang tigas naman ng puso mo. Nag-chat ka nga noon, hindi ko pinansin, ano pa ba ang gusto mo? Ako ang nag-cheat. Sige, sa labas tayo mag-usap. Lumabas tayo. Hindi ako lalabas. Bakit? Nahihiya ka na ngayon? Bakit hindi ka nahiya noon? Ano nangyari? Diborsyado na tayo at sino ba talaga ang nag-cheat? Alam mo sa sarili mo. Hindi ko alam, Jianxi. Alam kong nagtatrabaho ka sa list ngayon, pero ang relasyon natin, hindi basta-basta mapuputol. Noon, para sa akin. Binigyan mo ng trabaho, nagluto ka sa bahay. Aw-aw, kumakain ka ng instant noodles. Nag-ipon para sa negosyo ko. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yon? Jianxi, tulungan mo na lang ako sa huli, siguradong. Bibigyan kita ng kapalit. Hezi Sheng, bakit hindi mo sabihin? Yung sinabawang ginawa ko para sa'yo. Ibinigay mo agad kay Yemo. Nung nasa ospital ako dahil sa sakit ng tiyan. Suot mo yung sinuklayan kong damit. Nakipag-date ka sa ibang babae. At saka, tungkol sa pagbibitiw ko sa trabaho dahil mabigat ang sakit ng tatay ko noon. Wala akong gana sa trabaho, wag mong ipagmalaki ang sarili mo. Tungkol sa kapalit, ang dapat mong bayaran ang 6 na taon kong nasayang na kabataan. Hay, kasalanan ko rin, bulag ako. Akala ko basura ay kayamanan pero salamat pa rin. Nakapigil ako sa tamang panahon. Nagsisinungaling ka, ikaw talaga. Nagsisinungaling ako, sige. Ang dali-daling kontrolin ng asawa mo, nagluluto pa para sa'yo. Tumutulong sa mga gulo sa trabaho, walang bayad. Kaya nga hinanap ko siya, maganda naman, mabay. Mas madaling utusan kaysa sa assistant. Importante, walang sweldo, gusto niya ako eh. Gusto niyang magbigay, talaga bang pangmatagalan, pangmatagalan. Libreng katulong muna, hindi siya magrereklamo, magrereklamo. Maglakas loob ba siya, mabubuhay pa ba siya pag wala ako? Sabihin mo, ipapadala ko ba ang recording na ito sa group chat ng kumpanya mo? Ano sa palagay mo kung hayaan natin ang lahat ng humusga? Jianxi, matagal mo na palang itong pinlano. Napakatuso mo. Pinlano, sinav ko lang ang mga sinabi mo dati. Ganito pala si Boss He sa personal. Ano ang pake niya sa pagsasabi ng ganyan tungkol sa asawa niya? Akala ko gentleman siya dati, pero ang sama pala ng ugali. Tama. Bigay mo sa akin. Boss He, nagagalit ka na dahil nahihiya ka. Mas mabuti pang pag-isipan mo kung ano ang mangyayari kung mapunta ang recording na ito sa Board of Directors ng E-Corporation. Sa palagay mo, iisipin ba nila na
Si Boss He, kahit ang mga taong malapit sa kanya ay pinag-iisipan niya ng masama, ay hindi karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Jiancy, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Umalis ka rito. Jiancy, hindi mo na ba alagaan ang proyekto ng tatay mo? Itawan mo. Boss E, sa teritoryo ng Lee Corporation. Nagwawala ka at nagbabanta sa mga empleyado. Sa palagay mo, hindi ka sakop ng mga alituntunin ng Lee Corporation. Boss Lee, ako. Boss Lee, umuwi na muna tayo. Kailangan pa nating i-check ang proseso ng host mamaya. Hindi pwede. Bakit kasama ni Jiancy si Boss Lee? Umalis na ba talaga siya sa akin? Ikaw at siya. May connection pa rin ba? Hindi, diborsihado na kami. Kanina, siya lang ang nagkukulit. Boss Lee, ikaw. Sana nga. Dahil ikaw pa rin ang asawa ko. Hindi ba? Mahal. Boss Lee, kontrata lang ang kasal natin. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Alam kong kontrata lang. Kung gayon, Madam. Tulungan mo akong magpagamot. Tutulong ako sa paggamot. Tingnan mo kung may kailangang baguhin sa proseso sa susunod na linggo. Sabay nating pag-usapan. Oh, okay. Sa mga script dito, sa tingin ko pwede tayong magdagdag ng ilang public service cases. Ano sa tingin mo? Pag nadagdagan, mas madaling makarelate ang mga manonood. Natatakpan ng buhok. Hindi masyadong makita. Salamat, Boss Lee. Maupo ka na. Nakakapagod ang nakatayo. Sabi ng doktor, mas maganda ang relax na pwesto. Para mas mabisa ang treatment. Lesa, CJ. Yung transition dito, sa tingin ko pwedeng mas natural pa. Kung dito tayo magsimula, mas natural ang transition. Kamay mo. Bakit ang lamig? Masyado bang malamig ang aircon? Sumunod sa treatment. Huwag kang kabahan. Wala namang dapat ikatakot. Kuya Sheng, alam kong hindi ka kontento. Gusto mong bumalik si Ed Jiancy. Hindi naman imposible. Ano ibig mong sabihin? Narinig ko na sa susunod na linggo. May project bidding ang kumpanya natin. At nagha-hire sila ng host. Ano kinalaman ni Jiancy dito? Siyempre may kinalaman. Isipin mo, kung si Jiancy ang maging host natin, pwede nating sabihin na, dahil mag-asawa kayo noon, naisip mong tulungan siya. Bigyan siya ng trabaho. Kahit na ngayon, nakasandal na siya kay Boss Lee. Pero yun ay sa Lee Corporation. Opportunity naman ito galing sa He Corporation. Baka hindi niya tanggihan. Ang ibig mong sabihin, sa press conference, si Jiancy ang magiging host? Tapos sa project launch. Kausapin mo siya ng maayos, baka sakaling magbago isip niya. Kahit gaano kayaman si Boss Lee, hindi naman. Atumbas ang pinagsamahan ninyong dalawa. At saka, sa project launch. Kung maganda ang performance niya, makikita ng He Corporation.
Pero kung sakaling may mali siyang magawa, pwede mong tulungan para lumapit uli ang loob niya. Sigurado ka bang pupunta siya? Siguradong pupunta. Bagong salta lang siya sa Lee Corporation. Kailangan niya ng exposure. Malaki ang He Corporation. Baka hindi niya tanggihan. Lalo na kung ikaw mismo ang mag-aanyaya. Tiyak na papayag siya. Sage, gawin natin ang sinabi mo. Ako mismo ang makikipag-ugnayan sa kanya. Jancy, kung may lakas ka ng loob na pumunta sa launch event, tiyak na malaki ang matututunan mo. Sissy, may kailangan ako sa'yo. Hezisheng, kailan ka ba titigil? Alam ko, host ka ngayon ng Lee Group. Pero may project launch ang He Group sa susunod na linggo. Gusto kitang kunin bilang host namin. Hindi na kailangan. Sa ngayon, wala akong balak kumuha ng ibang proyekto. Lalo na sa He Group. Jianxi, huwag kang magmalaki. Nagpakumbaba na ako. At naghintay dito para sa'yo. Huwag mo akong sisihin kung di na kita pagbigyan. Hezisheng, hanggang ngayon di mo pa ba maintindihan? Hiwalay na tayo. Hindi ko kailangan ang dignidad mo. Umalis ka sa harap ko ngayon din kung hindi ako magdadalawang isip. Jianxi, naalala mo ba ang Urban Renewal Project noon? 3 taon, yon inalagaan ng tatay mo bago siya pumanaw. Hanggang sa huli, di niya nakita ang proyektong yon matapos. Wala ka bang pakialam talaga? Jianxi, alam kong galit ka sa akin. Pero di mo naman pwedeng hayaan lang na masayang ang proyekto ng tatay mo. Sa launch na ito, kung di ka pupunta, makakahanap ako ng iba. Pero kung matutuloy ba ito ayon sa plano ng tatay mo? Wala ka nang magagawa. Ito na lang ang pagkakataon mo para makita ang proyekto ng tatay mong matupad. Kung tatanggi ka, huwag mo akong sisihin. Kung masayang lahat ng paghihirap ng tatay mo. Hezisheng, karapat-dapat ka ba sa tatay ko? Bibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Pag naisipan mo na, tawagan mo ako. Alam ko na ang tungkol kay Hezisheng. Ginamit niya ang proyekto ng tatay ko para takutin ako. Ito ang pinakamahalaga sa kanya. Sixy, kung gusto mong gawin, gawin natin. Kung ayaw mo, kaya kong protektahan ang proyekto ni Papa. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Boss Lee. Salamat, pero gusto kong ako mismo ang umayos nito. Gusto kong ipagpatuloy ang proyektong ito para kay Papa. At ipakita ito sa lahat. CJ, Lenan, magandang gabi po sa lahat ng mga bisita. Ang proyektong ipapakilala ko ngayon ay ang pagpapaunlad ng lumang distrito. Ang proyektong ito ay buong puso at pagod ni Papa at ngayon, ako ang kumakatawan sa kanya para matupad ang kanyang pangarap. Upang maramdaman ninyo ang init at puso ng proyektong ito. Sabi niya, dapat nating panatilihin ang buhay at sigla ng lumang distrito upang mas maging matiwasay ang pamumuhay ng mga residente. AMM. Salamat po sa inyong lahat. Jianxi, Hezisheng, bitawan mo ako. bakit hindi mo na lang ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Bakit ayaw mo nang tumingin pabalik sa akin? Tapos na tayo, wala nang saysay na makulit ka pa. Hindi pa tapos hanggat hindi ako pumapayag. Ginagamit ka lang ni Lisuyan. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo, Jianxi. Umuwi tayo, maibabalik pa natin ang dati. Ang yaman-yaman ni Boss Lee. Marami siyang babae sa paligid. Pagsawa na siya. Huwag kang magsinungaling. Hindi ka noon si Lisuyan. Bitawan mo ako. Hiwalay na tayo. Kahit sino pa ang makasama ko sa hinaharap, wala ka ng kinalaman. Huwag kang magpakalabis. Jianxi, pakinggan mo. Sa mahabang panahon ng pagsasama natin, ako ang nagbibigay sa'yo ng pera. Ako ang nagbigay sa'yo ng identidad. Ngayong kaya mo na. Sasama ka na kay Lisuyan? Panaginip lang yan. Palagi mong sinasabing mahal mo ako. Pero ano ang nangyari? Naghanap ka pa ng iba. At ginawa mo akong libreng katulong. Bulag talaga ako. Ngayon ko lang nakita ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw.
Hindi ba't mabuti naman ako sa'yo? Ano sa palagay mo ang gagawin sa'yo ng taong tulad ni Lisuyan? Magmamahal ba siya sa'yo? Pagsawa na siya, itatapon ka lang niya pa ang basura. Wala ka ng luluhang lugar. Hezisheng, huwag mong gamitin ang maruming isip mo para humusga sa iba. Mas mabuti si Lisuyan sa'yo ng libo-libong beses. Sinusuportahan niya ako, iginagalang niya ako, hindi tulad mo. Ituturing mo lang ako bilang iyong ari-arian. Ari-arian. Sabihin ko sa'yo, kung wala ako, may pagkakataon ka bang tumayo sa press conference ngayon? May pagkakataon bang lumabas ang proyekto ng tatay mo? Isang salita ko lang, mawawala ang proyektong ito ngayon. Kung gusto mo pa ring tuparin ang huling hiling ng tatay mo, dapat mong sundin ako. Sumama ka sa akin pabalik. Ituturing ko na walang nangyari. Huwag mong gamitin ang proyekto ng tatay ko para takutin ako. Sabihin ko sa'yo, kahit mawala ang proyektong ito ngayon, hindi ako magkakaroon ng anumang ugnayan sa taong mapagmataas na tulad mo. Ako mismo ang magpoprotekta sa proyekto ng tatay ko. Bitawan mo ako. Hezisheng, kilalang kilala kita. Gayon ang huling araw ni Jianzi. Kapag patay na siya, magiging akin ka na lang. Mag-ingat. Siksi, huwag kang matakot. Suyan. Bilis, ilipat ang ilaw. Suyan. Ayos ka lang ba? Medyo masakit lang ang paa at kamay. Boss Lee. Aksidente lang ito, hindi ko inaasahan. Bakit nahulog ang poste ng ilaw? Aksidente. Nang malapit nang mahulog ang post ng ilaw. Ang unang ginawa mo ay itulak siya para protektahan ang sarili mo. Aksidente ang tawag mo dyan. Esensya na Boss Lee. Ito lang ang natural kong reaksyon. Ang natural na reaksyon ang nagpapakita ng tunay na puso. Paulit-ulit mong sinasabing magiging mabuti ka sa akin, pero ano ang nangyari? Nang may aksidente, walang pagdududa mong itinulak ako. Hezisheng, tulad mong makasariling basura. Hindi ka dapat sa salitang tunay na pagmamahal. Tawagan ng pulis at ang departamento ng kalidad. Alamin kung bakit biglang nabali ang post ng ilaw. At saka, ipadala sa media ang video ng natural na pagligtas ni Bossy. Ipakalat sa media. Sa palagay ko, gustong-gusto ng lahat na makita ito. Ang kabayanihan ni Bossy. Boss Lee, huwag kang masyadong magmalabis. Umalis na tayo. Huwag kang matakot, nandito ako. Elena, Napakabait ng asawa sa kanyang misis. Bihira na lang ang ganyang maalagang mister. Ngayon, sa totoo lang kami. Dapat lang. Asawa ko siya. sige, mag-ingat sa sugat. Inaantok ka ba? Gusto mo bang matulog muna sandali? Sagutin mo, tingnan natin kung ano ang gusto niyang sabihin. Elena, Sisi, nasaan ka na ngayon? Pwede ba? Pwede bang pumunta ka rito? anong meron? Yung lola ko, kanina lang nalaman ang nangyari sa backstage ng press con mo. Biglang tumaas ang blood pressure dahil sa pag-alala. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan mo sa bahay. Pakiusap, sumama ka sa akin. Bisitahin natin siya sa probinsya. Pwede ba? Tsitsi, sa hinaharap, kung si Zisheng ay mambubuli sa iyo, tatayo ang lola mo para sa iyo. Boss Lee, si Lola Hi ang tanging tao sa pamilyahin na mabait sa akin. Gusto ko siyang bisitahin. Sige, samahan kita. Hindi na kailangan, ako na lang. Boss Lee. Salamat po. Tulong. May tao ba diyan? Tulong. Ana, Arana. Kuya Sheng, okay ka lang? Sino ang nanakit sa iyo? Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong kulitin. Kailangan kong sunduin si Jianzi. Ganyan na ang kalagayan mo. Hanapin mo pa rin si Jancy. Ang dami kong ginawa para sa iyo. Paano mo magagawa ito sa akin? Hindi kita papayagang umalis. Parang may nawalang mahalagang bagay. Sino ito? Siguro si Atsitsi. Atsitsi, nakauwi ka na. Elena,
Naghihintay sa iyo ang lola mo sa bahay. Uwi ako para bisitahin ang lola ko. Aalis na ako. Paalam. Mag-ingat sa paglakad, may butas dito. Boss Lee, bakit ka nandito? Ah. May collaboration project lang malapit dito. Dumaan ako para mag-check. Kumusta ka? Wala bang nangyari sa daan? Wala naman. Dinala ako ng driver hanggang sa kanto. Hindi ko lang inaasahan na makikita kita rito. Nasa unahan lang ang bahay ni Lola He. Narinig ko sa mga taga rito na nasa bahay siya. Tara na, samahan kita. Boss Lee, yung sinasabi mong bagong proyekto. Malapit lang dito pala? Sa totoo lang. Pinahanap ko kay Assistant Juan kung nasaan ang Peach Blossom Village. Hindi talaga ako mapalagay kaya sumama ako sa'yo. Sixy, alam mo naman. Hindi ako pumunta rito dahil sa kontrata. Pumunta ako dahil ayokong. Gaya ng dati. Mag-isa ka ulit sa lahat. Lisuyan. Malinaw na sa akin ang lahat ng nangyari nitong nakaraan. Kung gusto mo, sana manatili ka sa tabi ko. Siyempre gusto ko. Sixy, matagal na kitang gusto. Tara na. Lola, Tsitsi, nakauwi ka na. Aray. Aray ko po. Lola, okay ka lang ba? Lola He, Saan ka masakit? Parang naipit ang paa ko. Tingnan ko. Parang namamaga ang paa. Lola He, huwag muna kayong gumalaw. Baka na-strain ang litid. Kailangan natin pumunta sa ospital sa bayan. Pero para makapunta sa bayan, kailangan ng sasakyan. Wala namang sasakyan dito sa barangay. Bago ako pumunta, inahinga ko ng matagal ang driver ko. Ngayon, mukhang hindi naabot. Aray. Maliit lang to. Gagaling din yan. Hindi na kailangang pumunta ng ospital. Lola, Sixy, samahan mo muna si Lola dito. Manghihiram ako ng tricycle sa kapitbahay. Okay lang ako, Lola. Tingnan mo yung mukha mo, nakakunot. Lola, huwag ka nang gagawa ng mga delikadong bagay. Tumawag ka muna sa akin, ha? Nakuha mo. Sage. Sixy, nandyan na ang sasakyan. Lola, aalalayan kita papasok. Mas mabuting patingin ka sa ospital para mapanatag ako. Tsitsi. Kunin mo yung canvas bag sa loob ng bahay. CJ, ingat kayo, Lola. Suyan, okay ka lang? Okay lang. Umupo ka sa likod. Ako na ang magmamaneho. Boss Lee, ang suot nyo at yung trisikad. Bagay na bagay. Ano? Sabi ko, bagay. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako kasi seryoso ka, parang nasa company meeting. Sisi. Nakikita ko kayong dalawa na ganyan. Nakakampante na ako, Tsitsi. Sa wakas, may nagmamahal na sayo. Mukhang maasahan yung batang yun. Marami kang pinagdaanan noon. Kaya dapat samantalahin mo na to. Gets ko na, Lola. Hoy, Tsitsi, pagdating sa bayan, bumili ka ng isda para sa lola. Lutuin ko ng adobong isda, Sige, Lola. ano na naman ang namiss ko? Aray. Nastray ng ligament, magpahinga ka ng ilang araw. Huwag kang bumaba sa kama, uminom ng gamot 2 beses sa isang araw. Esan, Tsitsi. Ito yung mga gamit ng tatay mo bago siya pumanaw. Noon, ipinagkatiwala niya sa'yo sa akin. Hindi ko naalagaan ng maayos si Zisheng. Ito, ibabalik na sa'yo. Sandali. Lola,
Huwag niyo yang ibigay sa kanya. Hindi na siya parte ng pamilya He. Zisheng, anong karapatan mong kunin yung gamit ko? Bossy, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Decision to ni Lola He. At karapatan ni Sixi ito. Zisheng, sobrang nabigo ako sa'yo. Ito yung gamit ni Tito Jian. Dapat ibalik kay Tsitsi. Ito ay ari-arian na mag-asawa, hindi niya ito maagaw. Kung gusto niya, kailangan niya akong pakasalan muli. Zisheng, napakababoy mo. Ito ay ari-arian ng aking ama. Kung pipilitin mo pa siya. Ako ay mamamatay dito ngayon. Lola, Ako. Lola, huwag kang mag-alala. Lola, Sixi, tawagan ng nurse. Lola, huwag kang mag-alala, huminga ng dahan-dahan. Papunta na ang doktor. Lola, ako lang naman. Ang pasyente ay maaaring inaatake sa puso. Ihanda ang pagliligtas, sige. Ang pamilya ay kailangang sumunod, lumabas at manahimik. Lola. Suyan, sa palagay mo ba ay walang mangyayari sa Lola? Wala, ang doktor ay profesional. Kailangan nating maniwala sa kanila. Maaari nang pumasok ang pamilya. Huwag hayaang ang pasyente ay magkaroon ng malaking emosyon. CJ. Lola, pasensya na, kasalanan ko lahat. Ako ang nagpagalit sa iyo. Anak, hindi ito ang iyong kasalanan. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, ang kahong ito ay kailangang ibigay kay Tsitsi. Kung pipilitin mo pa siya, hindi na kita ituturing na apo. Lola, wala akong ganoong intensyon. Boss He. Ang aking 30% na bahagi sa He Corporation ay sapat upang magmungkahi ng isang espesyal na pagpupulong ng mga shareholder upang magpasya sa pagpapatuloy ng kasalukuyang presidente. Gusto mo ba ang kumpanya o ang pagpapahirap sa sarili? Ikaw ang pumili. Paano mo nakuha ang bahagi sa He Corporation? Siyempre, ibinenta ko ito kay Boss Lee, kung hindi man. Iiwan ko ba ito sa aking mga kamay at hahayaan kitang gawin ito? Jianxi, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang He Corporation ay buhay ko. Ano ang ginawa ko sa iyo, Boss Lee? Mahina ba ang iyong memorya o nakalimutan mo na kung paano? Mo ako tinrato noong ako ay nasa pinakamahirap na sitwasyon. Kailan mo sinabi na ang He Corporation ay iyong buhay? Zisheng, huwag. Huwag mo na siyang pilitin. Ito, ibabalik ko sa iyo. Sixi. Mula ngayon, walang sinuman ang makakaagaw ng iyong mga ari-arian. Ito ay para kay Boss Lee. Suyan, Bigyan mo ako. Suyan, kilala mo ang tatay ko. Guru Jian. Ang taong pinakarespeto ko. Noong bata pa ako. Puro pangarap ang nasa isip pero palaging nabigo. Masyadong mainit ang dugo, walang sumusuporta. Walang kumikilala sa mga ideya ko, nagsimula na akong magduda sa sarili. Sa panahong iyon, nakilala ko si Guru Jian.
Siya ang unang nagpakita ng pagkilala sa akin. Masasabi kong kung wala siya. Wala si Boss Lee ngayon. Hindi ko alam na marami pa pala siyang ginawa. Naalala ko noong unang punta sa bahay ng Giant, noon, naglakas loob ako. Humingi ng tulong kay Guru Jen pagpasok ko sa bakuran. Nakita ko ang isang matangkad na puno ng ginkgo. May nakatayong batang babae, nagsasanay siya ng script bilang host. Sabi niya, gusto niyang maging pinakamagaling na host noon. Naisip ko, magkakatotoo ang pangarap niya. Suyan. Ako yun. Ikaw pala, Jiangxi. Kaya pala, ikaw yung estudyante na sinasabi ng tatay. Sixi. Swerteng makita ka ulit. Suyan. Hindi ko na maalala ito, hindi ko inakala. Na ang pangarap na sinabi ko lang ng basta, may nag-alala nito ng matagal. Maganda ang pangarap mo, nakakabilib, karapat-dapat alalahanin, syempre. Bukod sa akin, pati ang tatay mo. Sa sulat na ito, puno ng pag-aalala niya sa'yo. Natatakot siya na baka isang araw wala na siya. At mapahamak ang mahal niyang anak. Kaya hiniling niya sa akin kung sakaling makita kita. Tulungan ka niya ng kaunti. Inihanda niya ang kinabukasan ko. Patuloy na sinusuportahan ang pangarap ko. Gusto niyang mabuhay ako ayon sa gusto ko, tatay. Ano ba ang ginawa ko? Kung nakinig ako sa iyo, nanatili sa bahay. Baka iba ang buhay ko nitong 30 taon. Suyan, salamat sa pagsabi nito. Suyan, sino si Sixin sa sulat ng tatay? Suyan, ano ang nangyari? Wala, bumalik lang ang dati kong sakit. Suiksin. Nanay ko noon yon. Malaki ang away namin ng nanay ko. Tulong ni Ma'am Jayan ang nagpabalik sa amin. Nag-usap kaming uwi para maghapunan, ngunit sa daan. May aksidente. Kaya, Hindi mo alam, Ma'am Jian. Pagkatapos ng aksidente, nagkaroon ang boss namin ng problema sa paghawak. Ayaw niyang mahawakan ng sinuman. kaya Suyan, ang problema mo sa paghawak ay, Para ako'y protektahan ng nanay ko, nanatili siya sa araw na yon magpakailanman. Mula noon, hindi na ako makakaya. Ang mahawakan ng ibang tao. Suyan, pasensya na. Huwag kang malungkot, Sixi, laging nagpapasalamat ka sa akin. Pero hindi mo alam, ikaw ang tanging sagip ko. Pakinggan mo, ang tibok ng puso natin ay masigla, sabay nating salubungin. Ang unang pagdiriwang na ito. Suyan, gusto kong bumalik. Magtayo ng pribadong studio, tumakbo. Bilang host sa City Culture Festival, Suyan. Gusto kong makita ni Papa na sinusubukan kong mabuhay. Bilang ang gusto kong maging tao. Sige, nandito lang ako sa tabi mo kahit ano ang resulta. Lagi kitang ipagtatanggol, susuportahan kita. Esan. Boss Wang, naayos na ang kontrata. Kung ikakancel mo ngayon, saan ako kukuha ng bagong address ng kumpanya? Ma'am Jian, patawarin mo na ako. Kung ipapaupa ko sa iyo ang bahay na ito, magsasa agad ang tindahan ko. Hindi ko talaga kaya. Boss Wang. Hello, ako si Jiangxi. Ma'am Jian, ang mga kagamitang in-order mo sa amin dati. Ibibigay namin ang bayad pinsala ayon sa kontrata. Pasensya na talaga. Bigla-bigla niyong ikakancel ang kontrata. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Ma'am Jian, kinausap kami ni Boss He. 10 bises ang bayad pinsala, walang tatanggi diyan. Eh,
Hoy Hezisheng, ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Sixi, ako ito. Ah, Suyan. Pasensya na. Hindi ko nakita na ikaw ang tumatawag. Okay lang, pagod ka ngayon, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May ibibigay ako sa'yo. CJ. Suyan. Nasa bahay ka ba, Suyan? Maligayang kaarawan. Suyan. Ako mismo nakalimutan ko na ang aking kaarawan, ikaw pa ang nag-alala. Ay. Nitong mga nakaraang araw, para sa studio, patuloy kang nagtrabaho ng kalahating buwan. Paano mo pa maaalala? Sakto binigyan mo ako ng pagkakataong magpakita. Kung pati kaarawan ng aking asawa ay makakalimutan ko. Hindi ba't napakapabaya kong asawa? Suyan, nitong panahong ito hindi kita naasikaso ng maayos. Pinag-alala mo pa ako. Sige, huwag na natin pag-usapan ito ngayon, mas mabuti isipin na lang natin. Anong birthday wish ang hihilingin mo, baka matupad ko? Alaynan. Sana gumaling na agad si Boss Lee. At sana matagumpay na maitatag ang Siguang Studio. Buksan mo, baka makatulong sa mga problema mo. Ito ang lokasyon ng studio at ang napili kong assistant para sa akin. Ito lahat ay pinili ni Assistant Guan. Ito ang pinakahuling ina-advertise ng Lee Group. Tumatawag sila ng mga may mataas na sahod na talento. At handa silang maglipat ng posisyon para makahanap ng angkop. Alam kong naghahanap ka ngayon. Mas magaan siguro kung may katulong ka. Ito. Ang kanyang resume, bagamat hindi kasing ganda ng mga nauna, ngunit siya ang pinaka-interesado sa studio. At pinaka-interesado sa hosting industry. Ang interes, minsan ito ang pinakamagandang bagay. Ipakilala mo siya sa akin. Lanan. Boss Gian, ito ang aking personal na datos. Mahal na mahal ko talaga ang trabahong ito. Handa akong magsimula sa pinakamababa. Sana bigyan ninyo ako na isang pagkakataon. Ayos lang, umupo ka. Huwag mo akong tawaging Boss Jen. Hindi naman ako gaanong mas matanda sa iyo sa susunod. Tawagin mo na lang akong Ate Jen. Ang determinasyon mo na hindi sumusuko, mas mahusay kaysa sa anumang dahilan. Kaya, maligayang pagdating sa aming team. Talaga. Salamat, Ed Gian. Hindi ko kayo bibigin. Uminom ka ng cup, Ed Gian. Ako na ang bahala sa natitira. Konting ayos na lang. Ilang gabi ka ng puyat, umuwi ka na at magpahinga. Hindi pwede, napakahalaga ng planong ito. Ang paglaban sa panggigipit ng He-Group ay nakasalalay dito. Si Haole, pagod ka na rin itong mga araw na ito. Umuwi ka muna at magpahinga, pagkatapos ko nito uwi na ako. Hindi pwede yan, Ed Gian. Kung ikaw naman ang magkasakit, ano ang mangyayari sa aming studio? Paano kami? Ngunit, Gian, tiwala ka sa akin. Iginagaranti ako. Hindi magkakamali kahit isang salita. CJ, markahan ko ang mga mahalagang punto. Ibigay mo sa akin bukas ng umaga. Siguraduhin walang mali. Tiwala ka, gagawin ko. Oh, Gian. Ano? Gusto kong mag-leave bukas ng hapon. May sakit ang pamilya ko. Kailangan ng pera para sa gamot. Uwi ako para kumuha. Si Haole, okay lang ba pamilya mo? May pera pa ako sa card ko, kunin mo muna. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kung may problema. Tawagan mo lang ako. Salamat, Gian. Walang problema.
Boss He, tama ba? 2:00 ng hapon ang usapan, pero narito ka sa opisina ko. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka ba natakot na makita ka ni Jian? Ano ang magagawa niya? Dapat alam mo, Lee. Ang tsigwang laban sa his ay paang itlog laban sa bato. May suporta siya ngayon mula sa Ligru. Ngunit hanggang kailan siya poprotektahan ni Boss Lee? May panahong magsasawa rin siya. Matalino ang umayon sa sitwasyon. Lee, habang may pagpipilian ka pa, mas mabuti na. Humanap ka ng bagong amo. Pumunta ka sa his. Bibigyan kita ng pinakamagandang resources at pinakamalaking platform. Matalino ka, Lee. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ganito ang ginawa ni Boss He sa mga dating empleyado ng Tsigwang. Binigyan ko lang sila ng pagkakataong makita ang katotohanan. Pinili nila ang pinakamagandang opsyon. Totoo, hindi kayang tanggihan ang alok ni Boss He. Kaya, ano ang desisyon mo? Pwede akong sumali sa his. Pero maghihintay ako matapos ang proposal na ito. Saka ako magiresan. Sige. Ngunit kailangan kong tulungan mo ako sa isang bagay. Sirain mo ang proposal ni Jianxi. Gutumin mo ito. Gusto kong wala siyang maipapakita. Sa meeting sa investors. Ang 1,000,000 na ito ay sa iyo na. Deal na. Boss Zhang, dito po kayo. Huwag na. Miss Jian, ilabas mo na lang ang proposal. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Boss Zhang. Boss He, parang hindi ko kayo inimbita, ah. Bakit kayo biglang dumating? Miss Jian, nagkakamali kayo. Si Boss Hang ang nag-imbita sa akin. Tama. Kanina, sinabi sa akin ni Boss Yang. Sitwasyon ng kumpanya ninyo. Hindi ako interesado sa papel na kumpanyang puro salita lang, walang proposal. Kung hindi makapagpakita ng proposal si Miss Jian ngayon, huwag niyo sa akin kung kakatusa. Investment circle ang pangyayaring ito. Boss Zhang, anong ibig ninyong sabihin? Boss Hang, sa tingin ko, huwag na lang. Hindi pa natin alam kung makakapagpakita ang Siguang Studio ng maayos na proposal kahit pagawin nila ngayon lang. Parang pilik lang yan. Boss He, paano ninyo nalaman na hindi maganda ang proposal ko? Sayo, dalhin mo na ang proposal kay Boss Zhang. Jian Ji. Kaninang umaga, habang inaayos ko ang proposal, napansin kong nawala ito. Hinanap ko sa buong studio, pero wala talaga. Ano? Boss Zhang. Ayan, sabi ko na nga ba, ang kumpanya ninyo, nawawala pa ang importante nitong proposal. Hay naku, talagang nakakabahala ang operational capability ninyo. Hey, o kaya naman, wala talagang proposal si Boss Jian. Ginagawa-gawa lang ni Boss Jian ang lahat. Miss Jian, kailangan ninyong magbigay ng paliwanag. Dumating kami dito ng buong puso. Hindi namin papayagan na ang kumpanya makikipagtulungan sa amin ay magkakaroon ng ganitong kasimpleng pagkakamali. Nga pala, Boss Hang, bakit hindi ninyo subukan ang Heshi? Ang bagong scheme ng kumpanya namin. Mas maganda ng maraming business kaysa sa Siguang Studio. At saka, marami kaming resources at connections. Hindi na mauulit ang ganitong kalokohan. Boss He, bakit kayo nagmamadali? Kahit nawala ang proposal ko, paano ninyo nalaman na wala akong backup plan? Assistant Guan. Boss Zhang. Ito ang backup plan ng Siguang. Napanatili ang core content ng original na plano. At may 3 bagong optimization techniques para sa kasalukuyang merkado. Talagang mas competitive ito kaysa sa planong inalok ng host. Paano ka nagkaroon ng backup plan? Paano mo nalaman ang plano ng host? Boss He, akala mo ba ikaw lang ang marunong gumamit ng pera para bumili ng loob at magtaksil? Sayaw, sabihin mo kay Boss He kung ano talaga ang nangyari. Boss He, mula nang unang lapitan ninyo ako, isinumbong ko na ang lahat kay at Jian. Ano?
Ikaw, kayo, Gusto ko ng kayamanan, pero mas alam ko ang utang na loob. Tinulungan ako ni Adjian, kaya hindi ko siya ipagkakanulo. Mali ang target mo nang lapitan mo ako. Bossy, ano pa ang masasabi mo? kahit may plano kayo, wala kayong core data. Puro salita lang yan, walang kabuluhan. Bossy, nakalimutan mo ba? Ang core data. Na-upload ko na sa cloud, siguradong hindi mawawala. Boss Zhang, maaari ninyong imbestigahan anumang oras. Ang katotohanan ng data at ang sinseridad ng siguang ay garantisadong mapagkakatiwalaan. Ang backup plan ni MS Jian ay talagang mas maganda kaysa inaasahan. Nagkamali ako sa pagtitiwala. Muntik kong maling-maliitin ang tsiguang. Humihingi ako ng paumanhin. Boss Zhang, huwag kayong maniwala sa kanila. Plano lang nila ang lahat ng ito. Boss He, hindi nagsisinungaling ang data. Ang feasibility ng plano ay hindi basta-basta nagagawa. Nasisiyahan ako sa planong ito. Sa halip, ang kilos ni Boss He ay nagdudulot ng pagdududa sa mga proyekto ng host. Ero, Hezisheng, akala mo ba pera lang ang kailangan para bumili ng loob? Ang maaari mong kunin, hindi ko mapipigilan. Pero ang hindi mo makukuha ang tunay na talentong kailangan ng siguang. Sex, ayos. Ikaw. At ikaw. Hintayin natin ang mangyayari. Boss Jian, masaya akong makipagtulungan. Sa ganitong team, sigurado akong lalago ang siguang at magiging matagumpay sa hinaharap. Hindi ka namin bibiguin. Boss Zhang, handa na ang handaan ni Boss Jian para sa iyo. Upang batiin at tanggapin ka. May sasakyang espesyal na maghahatid sa iyo pa uwi. Sige, mahirap tanggihan ang mainit na pagtanggap. Hindi na ako magpapakipot. Sakto, sa handaan. Magpapaumanhin din ako kay Miss Jian. Boss Zhang, isang karangalan na makasama ka. Ngayong gabi, sasamahan kita at iinom tayo ng todo. Tara! Xiaole, huwag kang mag-alala. Nagpatawag ako ng designated driver. Umuwi ka muna. May kailangan pang pag-usapan bukas. Jianxi, kumusta ka? Hezisheng, ikaw, Jianxi, sinundo kita para ihatid sa bahay. bakit hindi ka talaga mapigilan? Nagpatawag na ako ng driver. Umalis ka na. Jianxi. Hindi na dating ang designated driver. Pinauwi ko na siya. Jianxi, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Jianxi, gusto ko lang talagang makausap ka ng maayos. Hindi ka ba pwedeng tumingin muli sa akin? Hezisheng, bitawan mo ako. Kidnap ito. Hello. Sayo. Nasaan si Sixi? Bakit hindi pa siya umuwi? Boss Lee, ilang beses ko nang tinawagan si Adjian. Walang sumasagot. Sabi ng designated driver, hindi naman siya nakasundo. Asira ang CCD sa parking. Hindi namin mahanap kung nasaan siya. Ano? Huwag muna kayong magpanik. Maghiwa-hiwalay tayo at hanapin siya. Hezisheng, buksan mo ang pinto. Gusto kong bumaba. Suyan. Suyan, tulungan mo ako. Hezisheng, anong karapatan mong ibaba ang tawag ko? Kung hindi dahil kay Boss Lee na biglang nakialam noon. Nakapagbalikan na sana tayo. Jianxi, pinakamasaya ka kapag kasama mo ako. Ang He-group, sa iyo ito. Hezisheng, hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan. Hindi kailanman naging problema si Boss Lee. Ikaw ang mayabang at mapagmataas. Ginagawa mo ang lahat para lang makamit ang gusto mo. Ikaw ang sumira sa ating pagsasama. Sabihin ko sa iyo, mula nang dayain mo ako, hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Hindi, impossible. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung paano tayo nagsimula? Bitiwan mo ako. Payag ka ba? Napakasalan ako. Payag ako.
Hezisheng, ano nang ginagawa mo? Bitiwan mo siya. Jianzi, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede pa tayong bumalik sa dati. Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Jianzi, hindi mo ba gusto si Yemo? Makikipaghiwalay na ako sa kanya bukas. Hezisheng, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Kung magpupumilit ka pa, malulugmok ka lang sa kawalan. Hindi kita bibitawan, Jianzi. Hindi ko kayang mawala ka. Bitiwan mo ako. Malulugmok ka lang sa kapahamakan. Hindi kita bibitawan. Hindi ko kayang mawala ka. Bitiwan mo ako. Hezisheng. Subukan mong hawakan siya ulit. Sixi, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Medyo lasing lang. Hezisheng. Dapat kang magdasal na okay siya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Jian et. Nandito na naman si Boss Lee. Tinitignan mo yung proposal para sa City Culture Festival. Parang marami pa akong gustong baguhin. Ano nang ginagawa mo rito? Pinapahanda ko yung mga nakaraang proyekto ng City Culture Festival. Pati na yung survey mula sa mga residente. Baka makatulong sa'yo. Suyan, talagang napapanahon ka. Kailangan ko talaga itong mga datos. Sakto sa kailangan ko. Nakita ko yung draft design mo. Maganda, pero kung gusto mong manalo sa mga hurado, kulang pa. Dagdagan mo ng mga tradisyonal na elemento. Mas babagay ito sa tema ng cultural festival. Mga kasama, ito na yung inayos nating proposal para sa City Culture Festival. Hindi lang nito ipapakita ang kakayahan ng Siguang, kundi magbibigay din ito ng pag-asa sa lahat. Kaya't kailangan nating magpatuloy, tiyak na magtatagumpay tayo. Kuya Sheng, talaga bang kontento ka na? Na magkasama sila Jianzi at Boss Lee. Narinig ko, siya raw ang mag-host ng City Cultural Festival. Ito'y live broadcast para sa buong lungsod. Kung magtatagumpay siya, talagang babangon siya mula sa kahirapan. Ano ang balak mo? Kung hindi mo makukuha, sirain mo. Basta paniwalaan ng organizer na hindi siya karapat-dapat na mag-host ng ganitong public welfare event. Kanselahin ang kanyang qualification. Ito. Huwag mong kalimutan kung paano kanya ginamit para umanga. Kasali siya ngayon bilang isang personal studio. Kung magtatagumpay siya, sa tingin mo ba may pagkakataon pa kayong dalawa? Maaring patunayan ng dokumentong ito na hindi angkop si Jianzi na kumatawan sa imahe ng public welfare. Totoo ba ito? Mayroon akong testigo at ebidensya. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong imbestigahan. At Jian, nagpadala ang organizer ng email. Sinasabing kasalahin ang iyong bidding qualification. Ang dahilan daw ay, hindi maayos ang iyong personal na buhay. Ano? Imbestigahan. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Opo, boss. MS Jian. Kanselahin ng organizer ang bidding qualification dahil basta hindi maayos ang iyong personal na buhay. Totoo ba ang sismis na nakuha ka ng resources sa pamamagitan ng hindi tamang relasyon? Biglang kanselahin ang public welfare project. Ano ang paliwanag mo? Pakiusap, pagkalabig muna tayo. Hindi ito. Tulad ng inyong iniisip. Jianzi, aminin mo na. Kung hindi ko sinabi sa organizer ang mga iyon, paano ka makikialam sa project na ito bilang isang host na walang background? Ngayon, nangyari ito, tumakas na ang mga investor. Hindi ka rin pinagkakatiwalaan ng organizer. Ngayon, tingnan mo ang buong industriya. Ako lang ang makakatulong sa iyo para maayos ang sitwasyon. Basta, makiusap ka lang sa akin. Ate, bilang babae, huwag masyadong matigas ang ulo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tumakas na ang mga investor
Walang nakikipagtulungan sa iyong studio. Ang kahabag-habag. Kung magpapakumbaba ka lang, baka bigyan ka pa ni Kuya Sheng. Ang maliit na trabaho, Boss He. Ang ibig sabihin ba nito, ang mga resources ni MS Giant noon ay galing sa inyo? MS Giant, totoo ba ang sinabi ni Boss He? Talaga bang nakakuha ka ng resources sa pamamagitan niya? Huwag kang makinig sa kanila. Sila ang nakakaranas sa salita. Sinasadya nilang siraan siya. Kakayahan. Anong kakayahan? Kahit ang karapatan sa bidding ay hindi niya mapangalagaan. Nandito na ang katotohanan. Ano pa ang palusot ninyo? Hezisheng. Walang ebidensya. Wala ring saysay ang anumang sasabihin mo. Paumanhin, may meeting pa ako. Bibigyan ko kayo ng sagot tungkol sa issue ng publisidad. MS Giant. Alis na tayo. Paumanhin sa paghihintay, mga kasama. Sa planong ito, idinagdag ang Cultural Heritage Handcraft Experience Area. Hindi lang makakaakit ng pamilya ang partisipasyon. Makikipag-ugnayan din ito sa lokal na live streaming. Kung may mga mungkahi kayo, huwag mag-atubiling magsalita. MS Giant, hindi naman sa hindi namin kinikilala ang plano mo. Pero ngayon, napakaraming negatibong komento sa iyo online. Natatakot ang kumpanya na maapektuhan. Kailangan bawiin ang mundo. Talagang hindi kami makapagsapalaran. Kahapon ay tinanong kami ng aming mga kliyente tungkol sa sitwasyon. Nag-utos na ang punong tanggapan na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. MS Jan, hindi mo rin naman gusto. Nasa likod na pinto kami palagi pumapasok. Diba? Paumanhin. Kailangan naming bawiin ang mga susunod na plano sa pondo at mapagkukunan. Huwag muna kayong umalis. Sandali lang. Jianzi. Sumama ka na sa akin. Huwag ka na magpumilit dito. Sa pamamagitan lang ng ilang. Planong walang kumukuha. Gusto mong panatilihin ang mga investor? Ngayon, wala nang gustong makipagtulungan sa iyo. Nga pala, ang upa ng studio ninyo sa susunod na buwan. Halos hindi na mabayaran, di ba? Ngayon, ako lang. Ang makakatulong sa iyo. Kailangan ko lang na makinig ka sa akin. Tama, ate. Hirap ka na sa sarili mo. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Tingnan mo ang meeting room na ito. Wala man lang magandang dekorasyon. Kumpara kay Brother Sheng. Napakalayo ng agwat. Huwag ninyong sobrahan. Makakaisip ng paraan si Sister Jian. Paraan. Anong paraan? Ang paraan niya ay, hayaan na lang na magsara ang studio. Tapos, lalapit sa akin para humingi ng tulong. Nga pala, Boss Zhang, ito si Jianzi. Ang kalagayan ng kanyang personal na buhay. Napakagulo ng kanyang pribadong buhay. Kung patuloy ninyong pakikipagtulungan sa kanya, tiyak na maapektuhan ang reputasyon ng inyong kumpanya. Sa lalong madaling panahon. Tama si Boss Liu at Boss Zhang. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Wala siyang kahit na basic na integridad. Baka bigla na lang tumakbo pagkatanggap ng pera. Malulugi kayong malaki. Mga kasama, ako ang sasagot sa buong financial gap ng Hope Life Studio at bukod pa rito. Lahat ng susunod na risk cost ay sasagutin ng Lee Corporation. Boss Lee. Hindi mo kailangang magsapalaran para lang sa isang babae. Sira na ang reputasyon niya. Ang tao ko, si Lee Suyan, kailan pa naging paksa ng chismis ng iba. Suportado ko siya ng buo, anuman ang gusto niyang gawin. Gawin niya ng walang takot, lahat ng kahihinatnan ay ako ang sasagot. Boss Lee, naalala ko na minsan ay sinabi mo na hindi ka gagawa ng negosyong lugi. Siyempre naalala ko. Huwag kang mag-alala, hindi rin kita papayagang malugi. MS Giant, kung naniniwala si Boss Lee sa iyo, ang partnership na ito, handang ituloy namin. Kayong mga ito. Hintayin mo ako. Hoy, Shengji, hintayin mo ako. Salamat. Kumusta? Ako si Giant Xi. MS Jayan. Kung tama ang alaala ko, ang iyong slot sa kompetisyon ay kinansela na. Tama, dinala ko ang mga video ng aking mga nakaraang paglahok sa public welfare activities. Bilang host, pati na ang proposal na inihanda ko para sa cultural festival na ito. Process plan, listahan ng mga imbitadong panauhin, iba't ibang segment. At budget optimization, nandito lahat. MS Jayan, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ako humihingi ng pantay na pagtrato. Sana lamang ay bigyan ako ng isa pang pagkakataon ng organizer. Huwag nawa, dahil sa isang walang batayang paratang, maging hindi perpekto ang kaganapang ito. At hindi makamit ang pinakamahusay na resulta. Alam namin na ang public welfare ay hindi lamang pagbibigay ng material na bagay, kundi pagpapalaganap ng pagmamahal at pagpapatuloy ng init ng damdamin. Sana sa aktibidad ngayong araw, ay mahimok ang mas maraming tao na magkaroon ng kamalayan sa public welfare at ang bulaklak ng pagmamahal ay mamukadkad sa puso ng bawat isa. Salamat sa lahat ng aming mga panauhin na dumalo. At sa mga batang lumahok sa public welfare activity na ito. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang proposal na ito ay mas detalyado pa kaysa sa aming internal na plano. MS Jian,
Nakatanggap nga kami ng reklamo. Pero base sa mga gawa mo, hindi yata totoo yan ah. Huwag kang mag-alala, ang propesyon ko ay hindi mababawasan dahil sa mga chismis. Sa tingin ko, pwede natin itong gawin. Binabati kita, MSGN. Base sa performance mo, ipinapanumbalik namin ang eligibility mo para mag-bid. At kung makakapasok ka, nais naming imbitahan ka na maging pangunahing host ngayong Cultural Festival at makisali sa joint planning. Salamat sa pagkilala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Para maipresenta ang pinakamagandang resulta para sa event na ito. Boss, nahanap na. Ang sulat ng reklamo ay galing sa anonymous na email at ang IE nito ay nakaturo sa. Siyempre, siya nga. Gusto mo bang direktang ilabas ang ebidensya? Huwag muna. Dahil nalutas na niksiksi ang problema. Hayaan nating lumitaw ang ebidensyang yan sa tamang panahon. Bakit siya lalong sumisikat? Kung kaya mong sumikat, gagawin akong maliit na Jianzi para makita ng lahat kung sino talaga ang orihinal. Hello, ako ang inyong munting Xiaotsitsi. Hindi ba't yan ang estilo ni Jianzi? Sa totoo lang, matagal ko nang ginagamit ang ganitong paraan ng pag-host. Pero, kinalaunan ay may mga taong nangopya. Huwag nang mang-hype. Sa tingin ko, okay din naman si Munting Jancy. Magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya. Hintayin nyo lang, naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Jan, may nag-imitate sa'yo sa livestream. Sabi pa niya, kinopya mo ang hosting teknike niya. Tingnan ko. Kung mahilig siyang manggaya, hayaan natin siya. Sa totoong entablado, doon siya matututo ng husto. Tingnan nyo, ito ang event na hinost ko 3 taon na ang nakalilipas. Parehong-pareho ang estilo sa ngayon. Pero, low-key lang ako noon, ayokong magpa-hype. Ang labo ng litrato. Bakit parang programa ni Jancy ang background? May mga taong mahilig manggaya, pati catchphrase ko ay kinopya. Pakinggan nyo, ito ang hosting clip ko noong nakaraang taon. May mga tao sa mga sumunod na programa. Parehong-pareho ang tono at RAYTM. Alam namin na ang charity ay hindi lamang pagbibigay ng material na bagay, kundi pagkapasa ng kagmamahal at pagpapatuloy ng init. Nagsisimula na akong magduda. Huwag kayong padala sa mga sabi-sabi. Alam na alam. Imposibleng ganoon si Jancy. Pero grabe ang ebidensya. Salamat sa tiwala, naniniwala ako. Huli man ang hastisya, darating din. Gian, binabackstab ka niya sa live. Kahit video pic. Nakakainis talaga. Hayaan mo muna siyang magyabang. Pag nag-live kami, titigil ang ngiti niya. Simple lang, ipakilala ang kultura ng probinsya. Impromptu, ikaw na. Sig, ako na. Ipapakita ko ang tunay na galing. Kumusta kayong lahat? Maligayang pagdating sa magandang probinsya. Maraming. Nasta ka ba? Nakakahiya naman. Maraming kultura rito. Ganyan lang tapos mayabang? Nagpapatawa ba siya? Sana'y enjoy kayo rito. Si Anshan Gongshui, romantikong Swan-en. Kasama ang mga beach at low. Magdiwang ng ani. Mga kaibigan, maligayang pagdating sa Cultural Festival. May paper cutting, pottery, folk songs. At mga ngiting payak. Tara't tuklasin ang init ng kultura sa probinsya. Ito ang professional. Idol ko si Jancy. Malayo ang agwat. Ang galing talaga. Nakakahiya sa iba. Off lang ako ngayon. Sa stage, walang dahilan para mag-off. Ano man ang mangyari, ibigay ang best. Para sa audience. Impossible. Paano siya naging mas magaling sa akin? Maliit na pagkakamali lang yun. Ito na ang tunay na showcase. Meron tayong marami tayong handicraft. Sila. Ang punto ay maramdaman ng audience ang init. Halimbawa sa paper cutting.
Hayaan ang mga bata sumubok tapos kwento ng mga artisan. Tungkol sa kwento sa likod nito. Professional. Ang linaw ng pag-isip ni Giancy. Totoo bang may kakayahan talaga? Hindi lang sa isang paligsahan makikita ang tunay na galing. Tingnan ninyo, lahat ito mga premyong natanggap ko. Bakit puro profile ang mga larawang ito? At malabo ang background, halos hindi makita. Ang pagtulong sa publiko ay hindi pagpapakitang gilas, kundi patuloy na pagkilos. Sana'y huwag nang magdulot ng kahihiyan sa sarili, Miss Ye, okay? Ang iyong account ay napermanenteng naban. Dahil sa pagkalat ng maling impormasyon at paninira sa iba. Gian, nahukay ng mga fans mo ang ebidensya na siya mo ay kabit. At nagkalat ng malisyosong tsismis, naabot na ang number 1 sa trending. Ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata, higit pa sa anumang debate. Boss, bakit hindi mo na lang sabihin mismo kay Mrs. na ikaw ang naglabas ng ebidensya? Ang samahan naming mag-asawa, kailangan pa bang sabihin ng diretsahan? Tama ka. Sino kaya? Ang gumawa ng napakahabang pangalan. Na Gingo Tree Beauty pa? Parang gustong magpakilala kay Mrs. Mga manonood, maligayang pagdating sa rehearsal ng Cultural Festival ngayong taon. Ako ang host ng Cultural Festival. Si JNC. Ibigay mo sa akin ang script. Sayo. Nasaan ang script ko? Kanina lang nandito yon. Baka naipit, hanapin ko. Ano ang hinahana? Ito ba? Boss he, ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, iniingatan ko lang ng maaga. Mahalaga ito, baka mapunta sa maling tao. Magkakaproblema tayo. Boss he, ibalik mo ang script ko. Pwede, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Umalis ka sa Cultural Festival. Impossible. Sigurado ka? Walang script, walang mic. Makakatayo ka pa ba? Musician. Wala ka talagang pinagbago. Akala mo ba? Wala akong kahandaan. Anong kahandaan? Sayo. Kunin mo ang electronic script sa encrypted disk. Nasa drawer sa kaliwa ng opisina ko. Sige, tatawagan ko na siya ngayon. Umalis ka dyan. Xiaol, nandito ang USB. Gian, nandito na ang backup script. Hindi ka na dapat mag-alala. Ang lokasyon at password ng backup list. Alam lang ng mga tao sa aming studio. Giancy. Nasaan ang backup script mo? Kahit sino ang dumating ngayon, wala nang makakatulong sa iyo. Wala ka ng paraan ngayon, di ba? Musician, akala mo ba na pag binayaran mo? Ang mga tao sa studio ko, mawawalan na ako ng paraan. Hindi mo talaga ako kilala. Ako mismo ang mag-imbestiga sa usapin ng traidor. At siya ay magbabayad din. Ito ang ebidensya. Giancy, kung wala kang script, wala ka talaga. Nga pala, kung ikaw mismo ang magvo-volunteer na umalis, baka mas kaunti ang kahihiyan mo. Huwag mo nang hintayin na sa entablado ka pa mapahiya. Hindi lang ikaw ang mapapahiya, kundi ang buong studio mo. Paano ka mag-host kung wala kang script? Magpalit na lang kayo agad ng host. Huwag naman sanang tumayo lang siya sa stage. Nakakahiya yon. Huwag na lang, magpalit na kayo ng host. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Nasa akin ang pinakamagaling na host ngayon. Kaya niyang gampanan ang Cultural Festival. Hindi tulad mo, na hindi mo maprotektahan ang isang script. Ang mga katulad mo, dapat talagang palisin.
MS Jian, lampas na ng 10 minuto ang rehearsal. Kung hindi mo kayang magpatuloy, kailangan naming sundin ang rules. At I-terminate ang iyong bidding qualification. Kailangan ng cultural festival ng professional at matatag na host. Hindi tayo pwedeng mag-risk. Paumanhin. Naririnig mo ba, Jianxi? Ganito na ang sinabi ng person in charge. Pirmahan mo na lang ang kontrata at umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na paalisin ka sa entablado. Person in charge, pwedeng hilingin ko ang 5 minuto. Gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang cultural festival. At hindi magiging masama ang resulta kumpara sa dati. Six, bibigyan kita ng 5 minuto. Pero kung may mangyaring problema, ikaw ang mananagot. Salamat. Tawagan mo agad ang technical director at sabihin mo na kunin niya. I'm host of Laser Ontario. Sige, tatawagan ko siya ngayon. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaring maabot. Paki-3 ulit mamaya. At Jian, hindi masagot ang tawag ng technical director. Tinanong ko ang mga kasamahan, may emergency na sila daw ang mind control console equipment. Sa ngayon, talagang hindi maalis ang technical director. Jianxi, hindi mo mahagilap ang tao, di ba? Sabi ko sa'yo, kahit sino ang dumating ngayon, wala ring magagawa. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Sayang lang ang oras ng lahat. Tama. Sige na, wag nang hanapin, maghanda na tayong umakyat sa entablado. At Jian, ito ay cultural festival. Wala tayong skip. Talagang hindi pwede. Ang dami-daming proseso. Jianxi, talaga namang hindi mo alam ang kabutihan. Pero dahil sinabi mo na ito, huwag mong sisihin kung wala akong kahabagan. Tignan natin. At Jian, may gagawin na naman kaya siya. Paano na kung may mangyari pang problema? Kahit wala man ang script sa entablado, kahit wala ang ear monitor. Nandito ang aking boses. Bilang isang tunay na host, ano man ang mangyari. Ipagpapatuloy ko ang rehearsal hanggang sa matagumpay itong matapos. Ito ang aking responsibilidad at responsibilidad ko rin sa bawat manonood. Paumanhin po sa lahat, may kaunting aberya kanina. Pinaghintay ko kayo, alam kong ang rehearsal na ito ay hindi perpekto dahil wala ang formal na script. At hindi maayos ang ear monitor, ngunit nais kong sabihin sa inyo. Sa aking puso, ang tunay na pag-host ay hindi pagmememorya ng script, kundi ang pakikipag-ugnayan sa bawat manonood gamit ang tunay na puso. Ang kagandahang aking nakikita at nararamdaman ay ibabahagi ko sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta, kaya't ngayon gamitin natin ang pinakapayak, pinakadalisay na paraan mula sa bawat ladrilyo, bawat damo at puno upang matuklasan ang tunay na kabutihan sa mga sulok ng lungsod. Upang pakinggan ang mga mainit-init na kwento ng mga tagapagmana ng intangible cultural heritage. Maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy kaming magsisikap. At Jian, ang galing-galing na segment kanina. Mas maganda pa kaysa sa script. Nangilabot ako. Kanina, halos mayak na ako. Alam mo ba, at Jian, ikaw talaga ang aming ipinagmamalaki. Nakaya niya talagang magpatuloy. At nanalo ng napakaganda. Bossy, gusto mo bang maghanap pa ng pagkakataon para gumawa ng kung ano? Hindi na. Wala nang magagawa ngayon, kahit ano pa ang gawin. Nasira na ang lahat. Mga kasama, ang resulta ng rehearsal ngayon ay mas maganda pa kaysa sa orihinal na plano. Si MS Jianxi, kakayahan sa profesyon at kakayahang mag-respond sa mga emergency. At ang paghawak sa atmosfera sa lugar ay higit na lampas sa inaasahan namin. Matapos ang agarang pag-aral at talakayan ng organizing committee, nagpasya kaming opisyal na italaga si Miss Jianxi bilang punong tagapagganap at punong tagapagplano ng cultural festival na ito.
Magaling, Jiancy. Pinakamagaling si Jiancy. Kaya mo yan, Jiancy. Ikaw ang pinakamagaling palagi. Tagapagganap. Kasabay nito, ang pangkabuwang operasyon at inobasyon ng cultural festival na ito ay ipagkakatiwala sa Siguang Cultural Studio na itinatag ni Miss Jiancy. Inaasahan namin si Miss Jiancy na magdala ng isang naiibang cultural festival. Salamat sa pagkilala ng mga nag-organisa. At sa suporta ng bawat manonood, ang inyong palakpakan kanina. At ang mga pang-akit sa akin noon, naaalala ko lahat yan sa puso ko. Gagamitin ko ang pinakamagandang gawa para ibalik ang inyong pang-akit. Salamat sa inyong lahat. Walang silbi. Hindi mo pa magawa ng maayos ang maliit na bagay na to. Pisensya na, Jianji. Hindi dapat ako nagsinungaling sa'yo kasama si Boss He. Ako. Alam kong nagkamali ka lang, pero ang aming kupunan sa kumpanya ay nangangailangan ng mga taong nakikipaglaban ng sabay. Hindi ng mga taong nanunuklaw sa likuran. Umalis ka na, padadalhan kita ng isang buwang karagdagang sweldo ng finance. Mag-impact ka na, huwag ka nang bumalik. Pasensya na, Jianji. Hindi na ako ulit. Jianji, hinayaan mo lang siyang umalis. Tumulong siya kay Boss He, nasaktan ka noon. Kung pananatilihin siya, magkakaroon lang ng sama ng loob ang mga tao sa kumpanya. Pagpaalis sa kanya ay isang aral din para sa kanya. Tandaan, sa paggawa at pagiging tao, dapat manatili sa tamang prinsipyo. Siguang Culture, hintayin ninyo ako. Bossy, inutusan ako ng board of directors na ipaalam sa'yo. Simula ngayon, ititigil ang lahat ng tungkulin mo para sa investigasyon. Ano ang sinasabi mo? Ito ang suspension notice, lawyer's letter. Ebidensya ng paggamit ng pondo at pagpeke ng kontrata. Pek. Paninirang puri lahat yan, pakiusap maging kalmado. Ipasa na ang ebidensya sa regulatory authorities. Ngayon, ang trabaho lang namin ay magpaalam. Si Jiancy yan, siguradong siya ang may gawa nito. Boss He, ayaw din naming mangyari ito. Pero, desisyon ito ng board of directors. Ikaw kayo. Hintayin ninyo ako. Ano na naman ang kalokohan mo? Sinuspindi ako ng kumpanya. Patitigil na abogado ay pinadala pa. Ano? Ang tanging paraan ngayon ay makuha ang shares ng Siguang Culture. Anong balak mo? Basta pirmahan niya lang. Ilipat ang shares ng Siguang Culture sa Nababaliw ka ba paano siya pipirma? bukas. Pupunta siya sa bodega para mag-inspeksyon ng props. Malayo ang lugar na iyon. Pwede tayong gumalaw. Krimen ito. Ito na lang ang pagkakataon natin. Basta pipirma lang siya. May pagkakataon tayong bumangon. Paano kung mahuli tayo? Utang niya sa akin ito. Sigurado ka bang mag-isa siyang pupunta? Matalino si Jiancy, pero pinadalhan ko na siya ng mensahe sa staff. Sabi ko may bagong dating na non-heritage products. Kailangan niyang personal na mag-receive, hindi magdududa si Jiancy. Pero paano kung? Wala nang paano kung. Ito na lang ang pagkakataon natin. May tao ba? Narito ako para i-check ang exhibits. Nagkita na naman tayo, Jiancy. Hezisheng. Ano naman ang gusto mo? Wala. Basta pirmahan mo lang ang kontratang ito, ilipat ang shares mo sa Siguang Culture sa akin. At ibigay din sa akin ang Cultural Festival Project. Kapag napirmahan, napakakawalan ka namin. Sa tingin mo pipirma ako? Kung hindi ka pipirma, hindi ka makakalabas ngayon. Anong gagawin ninyo? Magkano ang binayad niya sa inyo, dudoblehin ko? Jiancy, huwag ka nang lumaban. Pirmahan mo na lang ng maayos.
Para hindi ka masaktan. Dahil, sayang naman kung masugatan ang magandang mukha mo. Bitawan siya. Suyan, Anong ginagawa mo rito? Akala mo ba yung mga kilos mo ay hindi ko mapapansin? Alam ko na simula ng balak mo yung kidnapping. Sugod, Anong ginagawa ninyo? ayos ka lang ba? nandito ka. Paano ako masasaktan? Hezisheng, akala mo ba darating ako ng walang paghanda? Hindi impossible. Paano ninyo nalaman ng maaga? Alam ko na simula noong huling rehearsal. May insider ka sa production team. Hindi namin siya in-expose, gusto lang naming makita. Kung ano nang gagawin mo. At hindi ako nabigo. Kapag pumirma siya, makakabawi tayo. Voice recorder, ikaw? Paano mo nakuha yung recording ko? Bukod sa recording, nandyan na rin ang mga pulis sa labas. Pinagplanuhan ninyo ako. Jianzi, hindi mo ito magagawa sa akin. Hezisheng, yung Jiangxi bago mag-30. Pinatay mo na. Yung Jiangxi pagkatapos ng 30, hindi mo na maaabot. Hindi yan totoo, Jianzi. Mahal kita. Napag-usapan natin, magsasama tayo habang buhay. Sige, kung alam ninyo na lahat. Mamatay na tayong lahat. Suyan, yung kamay mo. Hawakan siya, huwag niyong hayaang gumalaw. Ayos lang ako. Kanina lang, Na-overcome mo na yung contact disorder mo. ikaw ang nagligtas sa akin. Bitawan ninyo ako, wala akong ginawa. Ikaw at si Hezisheng. Kayong dalawa ang nagplano nito, tapos sasabihin mong wala kang ginawa? May nag-report ng attempted kidnapping dito. Ang mga involved, sumama sa investigasyon. Jianzi, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mamahalin mo pa rin ba ako? Hezisheng, tapos na to. Dalhin ninyo siya. Huwag kang gagalaw. Hindi, ginamit lang ako. Wala akong alam. Kung may kasalanan ka o wala, sa presinto na natin pag-usapan yan. Ang dalawang to ay kasabot nila. Sinubukan nilang atakihin si MS Jian kanina. Dalhin. Suyan, Mula ngayon, ako na ang magbabantay sa'yo. Huwag kang magpuyat. Maaga tayong gigising bukas. sige, ikaw din. Bukas tanggalin na ang tahi sa kamay mo. Baka hindi ako makasama sa'yo. Kasi may live stream ako sa closing ng cultural festival. Alam ko. Mahalaga rin ang stage mo. Pero yung kamay mo, Pagkatapos ng live stream mo, magdiwang tayo. CJ, Mamimiss kita. ako rin. Buwas pumunta ka sa ospital ng maaga. Opo, Teacher Jan. CJ, Okay ang pagaling, tanggalin na natin ang tahi ngayon. Salamat, Doc. Binata. Pag magaling na ang sugat, ag mo nang pabalikin. Ah, sige po. mga manonood, ito na ang closing live stream ng cultural festival. Ngayon naman, pakisalubong natin. Ang representative mula sa paaralan sa probinsya. Para sa kanyang presentasyon. Hello, ako ay mula sa Peach Blossom Village. Na-frame si Yemo, pinag-initan niyo siya. Ingat at Gian. Bitawan mo si Jianzi, yang plastic mong yan. Naiintindihan ko ang pagmamahal mo kay Yemo. Pero wag mong guluhin ang programa. Nga. Naiintindihan? Ikaw ang dahilan kung bakit siya inaaway online. Sabi mo naiintindihan mo. Iniimbestigahan na ng pulisya ang kaso ni Yemo. Respeto ko ang desisyon ng batas. Batas? Ayong mga may kapangyarihan ang batas. Inga.
Batas? Ay yung mga may kapangyarihan ang batas. Ay naku, Hoy, di pa tapos ang pagbabenda. nasa panganib ang misis ko. Kahit anong mangyari, tapusin muna ang pagbabenda. Jianzi, huwag kang magtago. Hapin mo ako ng diretso. Harap na harap kita. Magbibigay ng paliwanag ang pulisya tungkol kay Yemo. Ipaliwanag, ang mga taong tulad ninyo ay puro pag-arte lang ang alam. Hayaan mo siyang magpaliwanag, bantay, dalhin na siya palayo. Jianzi, may lakas ka bang harapin ako ng diretso? Kung hindi mo kaya, ibig sabihin may tinatago ka. Sige na. Salamat, Doc. Pupunta na ako dyan. Jianzi, hindi mo ako kayang harapin ng diretso. Ibig sabihin, may tinatago ka talaga. Kaibigan, palagi mo akong pinapaalis sa hosting. CJ. Tingnan mo ang kasama ko dito. Galing siya sa bundok, unang beses niyang sumalang sa pambansang live na entablado. Anak, sabihin mo. Ako, gusto kong maging katulad ni Ate Jianzi, na isang host para mas maraming tao. Ang makilala ang kwento ng aming baryo. Maliit ang aming baryo, pero marami kaming magagandang kwento. Sana balang araw, maging tulad ko si Ate Jianzi. At may kwento ang mga ito sa buong mundo. Salamat, anak. Ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang cultural festival. Upang ang bawat batang may pangarap ay magkaroon ng entablado para magpakita. Jianzi, huwag mong gamitin ang bata para makakuha ng awa. Hindi ko kailangan ng awa. Gusto ko lang protektahan ang entablado na ito. Protektahan ang pangarap ng mga bata. Jianzi, akala mo makakapaglinis ka ng pangalan mo sa ganito? Hindi ko rin kailangan maglinis ng pangalan. Gusto ko lang maging karapat-dapat sa trabaho ko. Karapat-dapat sa mga bata. Bantay, ilabas mo siya. Jianzi, hintayin mo ako. Jianzi, Anak, tuloy natin, okay? Ibalik natin ang entablado sa kanya. Talagang hindi mo ako binigo. Jiangxi, ikaw ang liwanag sa buhay. Ate, ito po ang sa inyo. Marunong ka bang magbigay ng pagkain? Ganitong kaliit na karnen para sa pulubi. Bigyan mo ako ng mas marami. Walang malay, di ba? Mag-apologize ka agad kay At. Lakasan mo. Pasensya na po. anong tingin-tingin? Ulutin mo. Aray. Ito, pa sa'yo. Aray. Magaling kang magmasahe. Tapos ang kaliwang hita, kanang hita naman. Akala mo ba prinsesa ka? Dito ka para magpahinga. Bilisan mo, lakasan mo. Di ka ba kinainan? Dito, sumunod ka sa patakaran. Itigil mo na yung mga plano mo. Kung hindi, papahirapan kita. Bakit ka huminto? Bilisan mo. Ano ang ginagawa mo? Kung noon, hindi ko ginawa yon. Kung hindi ko inisip yung mga masamang plano. Kung noon, hindi ko ginawa yung mga bagay na di dapat gawin. Mag-iiba kaya ang kinahinatnan? Sa pagitan natin. Apos na. Matagal nang tapos. Inumin mo habang mainit para sa pangangatawan mo. Salamat sa pagod mo. Masakit pa ba ang sugat mo ngayon? Kapag kasama ka, di na masakit. Ang live replay ngayon, umabot na sa 1 bilyon ang online viewers. Talagang si Teacher Jan. Ay, huwag ka nang magsalita, ayusin mo na iyan. Sandali. Mula ngayon, anuman ang mangyari, kasama mo ako palagi. Ang sarap mong kasama. Walang signal, gumuho ang daan sa bundok. Maraming beses nang nagpunta ang rescue team, wala pa ring nangyari.
Samahan kita. Hindi. Makalipas ang 1 linggo, yung company party nyo na. Kailangan mong manatili para mag-asikaso. Delikado yon, Siksi. Alam ko, pero kung di ako pupunta. Marami pang matatakot, magpapanik, o mas malala, mawawala ng buhay. Hindi ko naman pwedeng panoorin lang na magpapakapeligro ka. Suyan. Hindi ito pagpapakamatay. Pagtutulong ito. Kaya ko ito. Jiangxi. Huwag tayong pumunta. Sige na. Ito yung matagal ko nang gustong gawin. Naiintindihan mo. Sige, susuportahan kita. Pero kailangan mong ipangako sa akin. Ano man ang mangyari, mag-update ka sa akin palagi. Kapag may panganib, umalis ka kagad. CJ, pangako ko yan. Bukas ng umaga na tayo aalis. Aayusin ko na ang gamit. Suyan. Salamat. Na-check ko na ang sasakyan. Nasa bag ang walkie-talkie, spare battery, at payong. Tumbler. At iba pang gamit, nandito lahat sa bag. Pagdating mo doon, mag-ingat ka palagi. Sige, alam ko na. Umalis ka na. Sandali. Mag-ingat ka sa bayahe. Mag-update ka sa akin palagi. Esan. Huwag kang mag-alala, aalis na ako. May bumabagsak na bato sa unahan. Kailangan nating mag-ingat. Opo, salamat po sa pagod, Manong. Ito si Jiangxi, normal ang lahat sa channel. Nandito na ako. Kasama dyan, dumating ka na. Kailangan natin ng tulong mo para mapakalma sa mga tao. Kailangan mong tulungan ako mapakalma sa mga tao. Sige, maghahanda na ako agad. Magandang araw, ako si Jiangxi. Maniwala kayo sa akin. Malalampasan natin ito. Bata, maglaro tayo, okay? Okay. Ang bait mo. Salamat sa pagod, kasama dyan. Salamat. Magaling ang ginawa mo. Kumalma na ang mga tao. Pero kailangan nang ihanda ang plano para sa pag-alis bukas. Sage. Tatlong araw na lang ang gabi ng kumpanya. Pero ipagpaliban ko muna ng 1 linggo. Ilunsad ang Lee Family Public Welfare Fund. Buong suporta para sa Morning Star Town. Naiintindihan namin. Suportado namin ang desisyon ni Boss Lee. Buong suporta. Kamusta na siksiksi? Kumain ka ng tama sa oras. Anong ginagawa mo, mahal? Boss, si MS Giant. Baka nasa lugar na ito siya. Impossible. 3 araw lang ang nakalipas, nagpaalam siya sa akin na okay lang siya. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Boss, siguro. Maghanda na lang tayo. Tungkol sa gabi. Kailangan nating maghanap ng backup na host. Nangako siya. Babalik siya.
Tuloy ang gabi pero siya lang ang magiging host. MM. Hindi pa kita nabigyan ng formal na kasal. Boss Lee, tinatanong na ng media. May naka-arrange na ba para sa MC ng dinner? Sabihin mo sa kanila. Pupunta si Jiangxi. Pero, Walang pero. Nangako siya sa akin. Naniniwala ako sa kanya. Narinig ko, ang original na MC ay ang asawa ni Boss Lee. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ito ang annual dinner. Paano naging ganyan ka-unprofessional? Boss Lee, may balita sa asawa ay namatay sa landslide. Ano ang masasabi mo dito? tama na. Inimbita kayo ni Boss Lee para magiwang. Hindi pa magtanong ng mga walang basehang tanong. Isa pang salita. Umalis na kayo, kung hindi, hindi kayo welcome sa Lee Corporation. Boss, gawin na natin ang backup plan. Lumipas na ang OAS. Maghintay pa tayo. AMM. Boss, hindi na talaga tayo pwedeng maghintay. Nagpadala na ng tao ang partner para magtanong. Bakit hindi pa dumarating? Nga, ano ba ang nangyayari? Mga bisita, maligayang pagdating sa... Bakit nakapreso uniform siya? Lisuyan. Nanalo ka ba? Patay na si Jianxi. Talagang talo ako. Pero talo ka rin. Ang kontrata na pinagtatanggol mo. Ang taong gusto mong protektahan, lahat dinurog ng kapalaran. Ito ba ang legendary figure ng Lee Corporation? Ni hindi maprotektahan ang sariling minamahal. Sino ito? Parang ex-husband ni MRS Lee. Tama, ako nga. Ito ang Boss Lee na pinupuri ninyo. Noon, palang manalo sa akin, nawalan na ng hiya. Umalis ka na. Bago ako magbago ng isip. Kaya mo ba? Kung hindi dahil sa pagpupumilit ninyo noon, hindi ako magmamadali at magsisimula ng gulo. Ngayon, pareho tayong nawalan sa kanya. Pwede ba itong tawaging patas na laban? Sasabihin ko sa inyo, patay na si Jianxi. Namatay siya sa landslide. Walang naiwang labi. Ha? Ano ang nangyayari? Nalaman ko nang lumabas ako sa bilangguan. Kumakalat na ang balita sa labas. Boss Lee, hindi mo na siya makikita habang buhay. Akala nyo malulungkot si Boss Lee. Nag-iisip lang siya kung paano iligtas ang mukha niya. Umalis ka. Kung hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Kaya mo ba? Ngayon, wala ka ng lakas ng loob na aminin na patay na siya. Alam mo ba, ano ang iniisip ko araw-araw sa loob ng kulungan? Iniisip ko, kung kailan mararanasan ng taong tulad mo, ang lasa ng pagkabigo. Ngayon, nakita ko na. MRH, umalis ka na. Huwag mo akong hawakan. Gusto kong makitang maghiwalay siya. Boss Lee, si At Janjan. Anong nangyari sa kanya? Bumalik na si At Jian. Ako na ito si Jiangxi. Normal ang lahat ng channel. At Jian. Bumalik ka na. Hindi. Impossible. Jianxi. Sabi sa balita, patay ka na raw. May problema yata sa isip nito. Nakakatakot. Kuha ng security, dalhin niyo siya. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ginoo, umalis ka na. Jianxi, niloko mo ako. Lisuyan. Niloko mo rin ako.
Okay na, tapos na ang lahat. Tuloy na natin. Woo, ang ganda-ganda. Lee. Tapos na ang isang taong kontrata. Gusto mo pa bang i-renew? Kung hindi i-renew, diretso regular na. Tingnan mo doon. Mula nang unang makilala kita, ikaw lang ang habol ko sa buhay ko. Noon pa man, naisip ko na. Ang babaeng ito, makakamit niya ang gusto niya. Sexy. Papakasalan mo ba ako? Sa susunod na buhay, 3 pagkain, 4 na panahon, magkasama sa init at lamig. Kasama kita palagi. Sang-ayon ako. Ginoong Lee, mangyaring gabayan mo ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Oh, Ginang Lee. Napakaganda. Boss Lee, hindi ka kailanman naging hadlang sa akin. Sa halip, noong ako'y tumatakbo ng buong lakas. Ikaw wala namang kasama pagkasalahan.